Hi, this is Jaren, your travel agent mom, and we're back with another video. So, I just came across this post sa Blue app, which I forgot to screenshot. Pero ang context niya is, na-late sila sa flight nila going to Japan and they have to pay another 72,000 for another trip or another ticket for tomorrow's flight or for the next day's flight. So if I remember it correctly, ang flight nila is past 1 going to Tokyo. So nakarating sila ng airport is past 11 na. So technically, meron na lang silang 2 hours for the whole process. So ang nangyari, bayad sila ng travel tax. So okay naman daw yung pila sa travel tax. Ang problema, ang haba ng pila dun sa baggage drop. So dun pa lang natagalan na sila. So, next naman is nag-proceed na sila ng immigration. As per dun sa story ni Traveler, okay lang naman yung pila sa immigration. Pero ang nangyari is nakalkal yung travel history niya before. So, possible yan, meron siyang offload history, which is lead siya to second interview. So, pag na-second interview ka kasi sa immigration, ipapasok ka nila sa separate room, mas interrogate ka nila or mas maraming tanong. So, ang nangyari after that, na-release naman siya or okay naman na sa immigration. So, ang nangyari pa is from this specific boarding gate, nalipat yung boarding gate nila. So, nandun na si traveler dun sa boarding gate talaga nila originally, kaso nalipat nga. So, kailangan na naman nilang maglakad papunta dun sa bagong boarding gate nila. Tapos, meron pa siyang kasamang bata. So, pagdating nila dun sa bago nilang boarding gate, 5 minutes before actually, nung dating daw nila, is sarado na yung gate. So, meaning hindi na nila naabutan yung eroplano or hindi na sila nakasakay. So, ang ending, nag-book sila ng another flight, yun nga, which cost them 72,000 pesos. Imagine, what if, di ba, budget traveler ka and you don't have that much money? So, paano na lang? Eh, di nasayang na lang yung trip nila. Tapos ang hassle pa do'n siyempre, what if may itinerary sila the next day, may tour sila the next day, so sayang na siya, 'di ba? At the same time, yung sa hotel nila na first night nila, wala na, forfeited na siya. Kaya kaming mga travel agent, eto talaga yung madalas naming ina-advise sa mga clients namin na nagta-travel or pupunta ng international destination. You have to be at the airport at least 3 to 4 hours before the flight. So maraming nagtatanong, lalo na yung mga first time traveler, yung mga ganyan, bakit kailangan 3 to 4 hours pa? Bakit hindi na lang yung mismong oras ng flight or like 1 hour, yung mga ganun. Ako as a travel agent, ang motto ko talaga is, di baling ako na yung maghintay sa flight, basta wag lang malate. So yan po yung mga main reason bakit talaga kailangan 3 hours before the flight is nasa airport na kayo. Kasi yun nga, number one is yung pila sa travel tax and pila sa check-in counter. So hindi kasi natin masasabi yan kung mahaba ba or hindi, ganyan. Depende kung peak season pa rin or low season lang ba. Kailangan na kasi nating anticipate yon kasi wala naman tayong record ng mga travelers that day. So hindi naman natin alam kung gaano karami or kahaba yung pila. And then next naman nga din is yung sa immigration. Ako sa ilang international travel ko, based sa experience ko, laging mahaba ang pila sa immigration. Kasi syempre, immigration officer per traveler, merong mga tanong yan, ganyan. So it takes ilang minutes bago mag-proceed sa next traveler. Lalo na sa mga merong offload history na traveler. So hindi talaga may iwasan na maraming tanong ang mga immigration officer. Ito, madalas nangyayari to sa mga malalaking airport like NAIA. Yun nga, yung nagpapalit sila ng boarding gate on the spot habang nandun na kayo. So ako dun sa last travel ko to Chiang Mai, from immigration yung sa exit, going to my boarding gate, ilang minutes ako naglalakad mga mare. Usually, ang flight ko talaga since I'm from Pampanga is dito lang sa Clark. So, madalang lang talaga akong lumipad ng Manila. So, nung sa Chiang Mai, ang haba talaga ng nilakad ko. So, yun, if you are flying from Naiya, yun, kailangan talagang i-consider yun plus the traffic pa. Kasi 3 hours before ng ating flight, naka-open na po yung check-in counter. So, pwede na tayong dumating ng 3 hours before nung flight natin. Don't risk being late kasi imagine, sobrang hassle, ang daming additional expenses kapag na-late ka talaga.
So remember, 2 hours before for domestic destination and 3 hours before for international destination, dapat nasa airport na po tayo. More travel tips? Follow me. Again, this is Jaren, your travel agent mom, and see you on our next one. Bye!